Good morning po sa bawat isa sa atin. Once again, sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 7 and this time ay sa verses 31 hanggang sa 37 na po tayo. Mark chapter 7, 31 hanggang sa 37. Last time ay pinagbulayan po natin yung pambihirang pananampalataya ng babae at nung nakaraang linggo nga ay nakita po natin na itong babae po na ito ay hindi po niya idininay yung kanyang tunay na pangangailangan at nakita din po niya na ang makapagbibigay or makatutugon sa kanyang pangangailangan ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Kristo. So this time now ay titignan po natin yung account na kung saan ay pinagaling ni Jesus ang taong bingi, no? Sabi po dito sa verse 31, pagkatapos siya'y muling bumalik sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon patungo sa lawa ng Galilea na tinahak ang lupain ng Decapolis. Dinala nila sa kanya ang isang bingi at may kapansanan sa pagsasalita at siya'y pinakiusapan nila na ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inilayo niya ng bukod mula sa maraming tao at isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tainga. Siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. Pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ifata, na nangangahulugang mabuksan. Agad nabuksan ang kanyang mga tainga, nakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalita ng malinaw. Inutusan naman sila ni Jesus na huwag nilang sabihin ito kanino man. Ngunit habang lalo niyang ipinagbabawal sa kanila, lalo namang masigasig nilang ipinamamalita ito. Sila'y labis na namangha na nagsasabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay, kanya pang ginagawang makarinig ang bingi at pinapagsasalita ang pipi. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. This morning ay dalawa po yung ating magiging punto. So makikita po natin dito sa verse 32 yung pangangailangan, no? O yung needs nung lalaki. And then ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa lalaki po na ito. So dalawa ang punto, yung pangangailangan ng lalaki at ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa pangangailangan ng lalaki na ito. Tayo po yung manalangin. O aming Panginoon, muli ay kami lumalapit sa inyong luklukan ng biyaya at hinihiling po namin ang inyo pong gabay, ang inyo pong pagkilos sa pamagitan ng inyo pong salita this morning. At nawa ay ma-encourage po kami, mas lalo pang lumalim ang amin pong pananampalataya sa inyo pong bugtong na anak na si Jesucristo na siyang makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos. Ito pong aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sabi dito sa verse 31, pagkatapos siya ay bumalik mula sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon patungo sa lawa ng Galilea na tinahak ang lupain ng Decapolis. So, kung matatandaan po ninyo, yung pangyayari no doon sa Mark chapter 5 na kung saan yung babae, yung lalaki na inaalihan ng mga demonyo ay dito po nakatira sa Decapolis, no? So makikita natin na itong lupain po ng Tiro at Sidon, according sa maraming mga komentarista, ay pinananahanan ito hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng mga Gentiles din, no? So, kumbaga halo-halo yung mga resident, no? Dito sa Tiro at sa Sidon. Pero tignan natin yung pangyayari dito sa verse 32. Mayroon pong isang bingi at may kapansanan sa pagsasalita. Tignan natin yung pangangailangan ng lalaking ito. Pagka sinabing bingi, ay walang naririnig, no? So walang naririnig talaga ang isang bingi kahit na ilapit mo ang iyong bibig at sigawan mo ay hindi po siya magkakaroon po ng
response. So ito yung sitwasyon ng lalaki at mayroon din po siyang kapansanan sa pagsasalita. So bingi at hindi nakakapagsalita ang lalaki na dinala sa atin pong Panginoong Jesucristo. So, hindi alam po natin na ito din po marahil ay nakapakinig or yung mga kaibigan niya. So, hindi kasi siya makarinig, hindi rin siya makapagsalita. Ang nagdala sa kanya ay yung kanyang mga kaibigan. Okay? So, at alam naman po natin na kapag ang isang tao ay bingi at hindi makapagsalita, lalo na yung mga dating nakakarinig, di ba? And then, nawalan ng pandinig. Yung iba ay dating nakapagsasalita at ngayon ay hindi na makapagsalita, ay makikita po natin yung frustration, 'di ba? Gusto mong, ah, iwalat or, sabihin yung iyong, saloobin pero hindi, 'di ba? Ah, may may mga nakikita tayong ganyan na pagka siya, "Ano yung sinasabi mo? Ganito po ba? Ganito, So, hanggang sa dahil hindi mo siya maunawaan, minsan mag-iiba na yung expression ng mukha, magagalit na, 'di ba? So, maaaring, ma-imagine po natin yung, expression or yung frustration ng lalaki na ito na bingi at hindi po makapagsalita at maaari din na ito ay naging, kumbaga object ng pambubuli, 'di ba? Nung, ah, siguro yung nasa elementary tayo, 'di ba? Ah, Tutudyoin ka, "Ayan, andiyan na si Bingi, padaan na si Bingi." 'Yan. Tapos yung iba naman, yung ayan, hindi nagsasalita, tutuyain ka talaga ng, tutuyain. Yung iba nga, yung gagayahin ka pa, yung, sa Ilocano is, tawag dun, nguyab, 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 yung gaganon-ganon siya, 'di ba? Andiyan na si gagayahin-gayahin. So, we can say na talagang itong, lalaki po na ito ay, naging, object ng, pambubuli. At siyempre pagka yung isang tao ay nabubuli, talagang, nakakaramdam 'yan ng, kumbaga mga anxiety, minsan natatakot, minsan talagang, dahil hindi niya nga ma-express yung kanyang, saloobin ay pupunta na lamang sa isang sulok at talagang, iiyak, luluha. Yung iba naman talagang, siguro mapapasuntok pa diyan sa pader. So, yun maaari nating, makuha sa ating, isipan 'no, sa ating, imahinasyon na itong lalaki na ito, yung kanyang bingi at yung kanyang, kapansanan sa pagsasalita ay nagiging, paksa ng, pambubuli sa kanya. Ngunit dito ay makikita po natin yung kanyang mga, kaibigan ay dinala siya sa atin pong, Panginoong, Jesucristo upang siya po ay, kanyang, pagalingin. Ano po, sabi dito sa verse 32, "At siya'y pinakiusapan nila na ipatong ang kanyang kamay sa kanya." So, sa mga previous na pagpapagaling ng ating pong, Panginoong Jesucristo ay very evident yung, pagpapatong niya ng, kamay upang, magdulot ng, kagalingan sa mga tao. Pero ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa lalaki na ito, and that lead us to our, second point, 'no? So may mga aksyon na ginawa ang ating Panginoong Hesus doon sa lalaking, bingi at may kapansanan sa pagsasalita na dinala sa kanya. So ang sabi ng mga nagdala sa kanya, "Ipatong mo, Panginoon, ang iyong kamay sa kanya." Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi gano'n yung kanyang, ginawa. Bagkus ay sinabi dito sa verses, 33 hanggang sa 34 ay mayroon pong, kumbaga 6 na bagay na ginawa ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito sa una 'no, "At siya'y inilayo niya ng bukod
mula sa maraming tao. So, maraming crowd yon, pero ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, lumapit yung Panginoon natin sa lalaking ito, 'no, at inihiwalay. Kumbaga, inihiwalay niya at isinuot ang kanyang mga daliri. Maaari sigurong, we can say na inakbayan ng Panginoon, 'di ba? 'Di ba ganyan tapos ito tinusok yung, tenga or ginanyan ng Panginoong Hesus yung kanyang kamay do'n sa tenga nung, ah, lalaking may kapansanan. Sabi dito, isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang tainga, 'no? So yun yung, naunang dalawang ginawa ng ating Panginoong Hesus. And then, pangalawang, ginawa ng Panginoong Hesus na by 2 kasi ito, eh, siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. So we do not know, walang nabanggit dito kung, saan dumura ang ating, Panginoong Hesus, pero, ah, marami ang mga commentator na nagsasabi dito, pero iba-iba yung kanilang mga sinasabi. Ang sabi dito, siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. So, maaaring, ah, siguro we can say na kasi hindi sinabi na, kasi very kuwan 'to, eh, very detailed kasi yung ginawa ni Mark na pagsulat dito. Kasi itong account na ito, yung pagpapagaling ni Jesus sa taong bingi, wala po sa ibang, gospel account. Wala sa Matthew, wala sa Luke, wala din sa John. Dito lamang po ito naisulat, 'no? So, maaaring siguro dito dumura ang ating Panginoon, 'no? Tapos, hinawakan, 'no, hinipo yung dila nung, lalaki. And then, ano pa ang, sumunod na ginawa ng ating Panginoong Hesus? Siya'y tumingala sa langit, pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, "Ephphatha," na nangangahulugang mabuksan. So, ang ginawa ng Panginoong Hesus, hiniwalay niya yung tao, pinasok nung Panginoon yung daliri niya sa tenga, then dumura, hinipo yung dila, and then tumingala at sinabi niya, "Ephphatha," mabuksan. So, yun yung ginawa ng ating, Panginoong Hesus doon sa lalaking, lumapit sa kanya. So, very vivid yung, pangyayari dito. So, kung i-imagine natin, mai-imagine natin na very vivid, 'no? So, ngayon, baka sabihin niyo, ba't dumura si Jesus? Walang sinabi, walang, reason, basta ang account dito dumura. Kasi sa atin, 'di ba, pagka may mga dumudura, sabihin natin sa salitang, Tagalog pa, kung saan-saan dumudura yung dugyot, 'no? So, minsan papako na lang. So, 'wag nating, ikuwan 'yun, 'no? Kumbaga kumbaga yung pangyayari ngayon tapos idalhin natin sa pangyayari noon, 'no? Kasi iba yung kultura nila, iba din sa atin, okay? So, gano'n 'yun. 'Wag na kagaya nung, sinasabi ng mga iglesia ni Cristo, 'no, yung sa sinabi ni Bartolome, 'no, "My Lord and my God." So, sabi ng mga, ministro ni Manalo, nagulat lang daw si Bartolome. Kasi yung kuwan natin ngayon dun sa kumbaga yung kultura natin, dinadala natin doon sa unang panahon. So, hindi po gano'n. So, dumula ang ating Panginoong Hesus, walang, masyadong, nabanggit patungkol dito, kaya't, 'wag tayong, magsabi na ba't gano'n. Hindi yata hindi yata 'yun, malinis, 'no? Very kuwan 'yun, untidy. So, 'wag po tayong, gumawa ng, mga comment na, hindi maganda. Okay. So, mayroon pong reason ang ating, Panginoong Diyos kung bakit po niya ginawa yon. So, nakita natin yung pangangailangan nung, lalaki, bingi at hindi makapagsalita, at yung kagustuhan ng mga lalaki na mga kaibigan niya nagdala sa kanya ay ipatong yung kamay ni Jesus, pero hindi po yun ang ginawa ng atin pong Panginoong Jesucristo. So, doon natin makikita na ang ating, Panginoong Jesus ay meron po siyang
kapamaraanan. Kung minsan tayo may mga gusto tayong mangyari at ang mga pangyayari or yung mga resulta ng gusto nating makamit ay according sa mga plans natin ay hindi nangyayari. So, ito ang nangyari dito sa ah, lalaki na dinala ng kanyang mga kaibigan. So, they are expecting na ang ating Panginoong Hesus ay gagawin yung kanilang sinabi sa ating Panginoon, but Jesus Christ did what is contrary to their own perception nung una. So, tignan natin yung mga makikita po natin dito na mga katotohanan patungkol sa atin pong Panginoong Kristo, no? So, nakita natin nung sinabi ng ating Panginoong Hesus na salitang Ifata, ano ang naging resulta? Sa verse 35, agad nabuksan ang kanyang mga tenga, nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalita ng malinaw. Gumaling, in short, ang ating lalaki na nakita dito na bingi at hindi nakapagsasalita. So ano yung mga katotohanan na makikita po natin dito? So, yung kagalingan nung lalaking bingi at di nakapagsalita, ito po ay isang kumbaga ebidensya ng ating pong Panginoong Kristo ay tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Basahin natin sa Isaiah chapter 35 verse 5. Isaiah 35 verse 5. Oh, sabi po dito, kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Di ba? So, ano bang nangyari dito sa lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita, no? So, nabuksan yung kanyang tenga at siya ay ah, nakarinig. At sa Matthew chapter 11 verse 5, Matthew 11 verse 5, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga kitongin ay nililinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay at ipinangangaral sa mga dukaang magandang balita. So ito yung sign na kung saan ay description po ito ng isang Misaya na darating. So sa Old Testament ay mayroon ng propesiya na mayroon pong isang Misaya na darating. And one of the sign or isa sa mga sinyales na siya na nga yung Misaya na dumating ay bulag nakakita, pilay nakakalakad, pitungin nalinis at yung mga bingi ay nakakarinig, no? At ito pong pangyayari dito sa 31 hanggang sa 37 ay isang ebidensya, isang katunayan ng pagiging Diyos ng atin pong Panginoong Kristo. So this affirms that our Lord Jesus Christ is indeed the Messiah, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pang makikita natin na katotohanan dito? Makikita po natin dito yung pagiging sensitibo at pagiging compassionate ng ating pong Panginoong Kristo, di ba? So, nagpakita siya ng kanyang sensitivity at compassion doon sa lalaki na bingi at may kapansanan sa pagsasalita. So, hindi siya itinaboy ng atin pong Panginoong Kristo, bagkus kinuha siya ng ating Panginoong Hesus at binigyan niya ng kagalingan. Okay? Ang sabi nga doon, Efata, nangangahulugang mabuksan. At tandaan po natin that Jesus Christ, He is the Creator. At yung sinabi doon sa Genesis chapter 1 verse 1, di ba? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At sabi dito sa verse 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag
at nagkaroon ng liwanag. So, ang salita na gumawa ng lahat ng mga bagay na mababasa po natin sa Genesis chapter 1 ay ang sariling ang iyang salita din mismo na nagsalita dito sa ah, verses 34, no? Verse 34 ng sinabi ng Panginoong Hesus, ipata na nangangahulugang mabuksan. So, nung una, nagsalita ang Diyos at ang lahat ng mga bagay ay nagkaroon. At dito sa verse 34, nagsalita din ng Panginoong Kristo. Sinabi niya, ipata. At yung tenga ng lalaking bingi ay nabuksan. So dito natin makikita na pangatlong punto na pala yon, no? So yung una kanina, yung sensitivity nung Panginoong Hesus at yung kanyang compassion. At nakita din natin yung pangatlo, yung nabanggit ko na nauna. So yung pagiging soberano at pagiging makapangyarihan ng atin pong Panginoong Kristo. Sabi niya lang bata at nabuksan yung tenga ng lalaki na ito. So dito natin makita, God is sovereign, God is powerful. So why we say sovereign? Kasi ang unang request ng mga nagdala doon sa lalaking bingi, ipatong, di ba? Ipatong ang kanyang kamay sa kanya. Pero ang sabi ay hindi 'yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya ipinatong, bagkus kinuha niya yung lalaki, hinipo niya yung tenga sa pamamagitan ng kanyang daliri, dumura, at hinipo yung kanyang dila. So 'yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya dikta doon sa suggestion ng mga nagdala sa lalaki na iyon. So dito natin makikita that is God is sovereign in dealing with the people, no? So, makikita po natin ang pagiging soberano ng ating Panginoong Kristo. Pang-apat na makikita po natin dito na katotohanan. So, yung lalaki, di ba? So, dinala siya ng mga kaibigan niya. So, doon natin makikita na yung lalaki na yon ay mayroon pong tinatawag na pananampalataya na nagpapasakop or submissive faith, di ba? So, nung dinala siya ng kanyang mga kaibigan, hindi siya nagpumiglas. Ayoko, di ba? Baka kung ano ang gawin sa akin ng Jesus na yan. So, basta sumunod lang siya at doon niya, nandun, nakita nila, natagpuan nila ang atin pong Panginoong Kristo. So, this man showed submissive faith sa ating Panginoong Hesus. At ano ang naging reward nung kanyang pagkakaroon ng kumbabang pananampalataya or submissive faith. Siya po ay nagkaroon ng hearing at his ability to speak ay nagkaroon po siyang muli, no? So, pagiging submissive, there is reward. So, hindi po siya nagpumiglas, hindi niya sinabi, ayoko, okay na ako dito. Diba? So, may mga ganyan tao, di ba? So, halika, may pupuntahan tayo, maganda doon. Baka ma-bless ka. Punta tayo sa church. Ayoko, seryoso doon. Gusto ko dito, medyo may palakpakan, maganda ang sounds, may tambol. So, okay na ako. So, pero dito sa binasa natin, yung lalaki po ay hindi po siya nagpakita ng resistance. Bagkus ay nagpakita po siya ng faith at dahil doon ay na-reward yung kanyang faith at na-regain po niya yung kanyang hearing at yung kanyang pagsasalita ay na-restore, no? Hindi siya tumanggi sa pagdala sa kanya ng mga kaibigan po niya. So, sa mga wala pa sa ating Panginoong Kristo, maaaring ma-experience nyo yung mga bagay na ganito
na yung isang mananampalataya, it's either kaibigan nyo or kapamilya ninyo, ay inaakay kayo sa landas na matuwid. Every Sunday, ini-invite kayo na punta tayo sa church nang makapakinig ka ng salita ng Panginoon. Ay nawa ay gayahin mo yung ginawa ng lalaking bingi at hindi makapagsalita, no? Hindi siya nag-resist, bagkus ay pumayag siya na dalhin siya sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa kung mayroong isang tunay na mananampalataya na nag-aaya sa iyo upang pumunta sa bahay ng Panginoon at makinig ng salita ng Diyos, nawa ay pumunta ka, kaibigan, sapagkat doon mo matatagpuan ang Panginoong Jesucristo. And the reward is greater than anything else na matatagpuan dito sa lupa. Sapagkat ano ang reward ng pananampalataya, pagkakaroon ng faith sa Panginoong Jesucristo? Walang iba kundi tunay na kaligtasan mula sa kasalanan at sa tiyak na kapahamakan doon sa dagat-dagatang apoy na kung saan ang lahat ng mga hindi magtitiwala sa Kanya ay maghihirap doon, magdurusa doon ng walang hanggang ah, panahon. Kaya't nawa kaibigan, hangga't naririnig mo pa ang salita na ito, nawa ay mag-ukol ka ng panahon para pakinggan ito at 'wag mong hindian ang paanyaya ng iyong kaibigan upang makadalo sa panambahan, upang makarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Sapagkat kagaya ng nabanggit kanina, sa pamamagitan ng ebanghelyo ay dumarating ang kaligtasan. Nawa ay hindi mo patigasin ang iyong puso, bagkus ay magpasakop ka sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mga salita nyo na amin pong narinig this morning. Nakita po namin na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ito po ay evident doon sa ginawa ninyo, doon sa lalaking bingi at hindi nakapagsalita. Siya po ay inyo pong pinagaling sa pamamagitan ng inyo pong kapangyarihan. Ang bagay po na ito ay isang matibay na ebidensya na kayo ang Messiah na na-prophesied thousands of years bago ang inyo pong pagdating. Kaya hinihiling po namin na nawa ang mga tao na wala pa po sa inyo ay gayahin din yung ginawa nung lalaking bingi na hindi po siya nag-resist nung ang kanyang mga kaibigan ay dinala siya sa aming Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin, O Diyos, na maging ang mga anak po namin na amin pong dinadala dito sa panambahan, nawa ay masumpungan din po nila ang tunay na ah, kaligtasan sa pamagitan ng amin pong Panginoong Jesucristo. Nawa, O Diyos, ay kayo rin po ang kumilos sa amin pong mga anak. Alam po namin na kayo po ay makapangyarihan, soberano, at kayang palambutin ang kanilang mga puso na matitigas at nagre-rebelde sa inyo pong harapan. Arestuhin niyo po sila, o aming Panginoong Diyos, sa pamagitan ng inyo pong salita, maging sa araw po na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ay po'y mayo para po sa ating closing hymn. I heard the voice of Jesus.
Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa mga salita ninyo na naipahayag ngayon sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito. At nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagkatunay na kayo po ang nagbibigay ng isang tao ng pandinig, o Diyos, bilang mga makasalanan. Ang aming mga tainga ay sinaraduhan ng kaaway ng Diablo at hindi makarinig ng mga bagay patungkol sa inyo, patungkol sa aming kalagayan at patungkol sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Meron din, O Diyos, sa aming mga papasalamat kami sa inyo, Panginoon, O Diyos, sapagkat kayo rin po ang nagbibigay sa amin ng salita, ng bibig na magpahayag ng pananampalataya sa inyo at bahagi rin sa iba may mga narinig patungkol sa inyo, Panginoon. At ang papuri at kaluwalhatian sa inyo po lang namin binibigay sa lahat ng mga bagay na ito. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, mga tao na wala pa kay Kristo, naway dalangin po namin ang biyaya niyong Panginoon na ibuhos din sa kanila, Panginoon, kung paano ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay binigyan niyong Panginoon ng mga bagay po na ito, Panginoon. Salamat sa pagsama niyo po sa amin sa umagang ito. Tutubayan niyo rin po kami sa aming oras pa hanggang mamayang hapon. Kayo po magpatuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at papuri at kaluwalhatian sa inyo po lang namin binibigay. Ito'y aming pong dalangin sa makapangyarihang pangalan aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa ating pag-join